Si Senador Rodante Marcolita, alam niyo naman, hayag na siya ay kaanib sa Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo. Pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpapasakop sa kanyang pamamahala ang ating minamahal na kapatid na Eduardo P. Manalo. Kung ang kaniyang pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay para ba matunghayan yung katotohanan, ang tunay na Iglesia, ang tunay na pananampalataya, o dahil ba ito'y malaking suporta para sa pagiging politiko? Pero nakakagulat na aral, di ba ito sinubukang i-research ni Senador Rodante Marcolita? Bakit? Dahil binanatan tayo sa Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo na ang pagsamba daw sa mga larawan ay Diyos-Diyosan, pero sila may aral na sinamba ang tao na para sa kanila hindi Diyos, at iyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakilala namin sa likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. At inyutos ng Diyos na sambahin. Kaya kami po, na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sumasamba sa Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa sedyo. Tatalakayin natin ang mga talata na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo kaugnay sa sinabing utos ng Diyos na itong tao na pinanindigan nila hindi Diyos ay dapat sambahin. Welcome. Itong inyong lingkod, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito, Brad Windel Talibong, sa ating Pananampalataya at Katwiran channel din sa Facebook. At kung meron man kayong mga katanungan, pwede niyong i-comment dyan sa ating Pananampalataya at Katwiran, no? I-comment ninyo at kung saan man, para malaman natin saan naabot itong ating talakayan, inanyayahan natin na mag-comment din kayo kung saan kayo nagsubaybay, tulad ni Cresty Concepcion. Sir, nasa Pasig ka na ngayon? Oh, di po, si Fernando Cantijo channel, nasa link. At ang Factbusters PH kay Kaburnok, nasa link din. So, sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, tatalakayin natin itong nakakagulat na aral sa INC. Pero mga talata na pinagbatayan nila sa kanilang aral na natanggap mula pa kay Felix Manalo noong naitatag sila sa 1914. At di basta-basta lang ito, dahil kung sisilipin natin ang kasaysayan, ito'y panibagong paglitaw sa tinatawag na Arianism heresy. Yung si Arius noon, na nagtuturo na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Ano po ba ang mga talata at isa-isahin natin, mga kapatid? Sa kanilang panindigan at aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Pero bakit sinamba nila? Ito, pakinggan natin ang ministro kasama si Mr. Arnel Tumanan. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Una, wala tayong tutol na si Panginoong Hesukristo ay tao. Pero tutol tayo sa sinabing hindi kapantay ng Diyos, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay dual nature. Pero both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Kahit sa mga Biblia na version na ginagamit ng mga ministro dito, ipakita natin, mga kapatid, na malinaw na iniiwasan nila ang naturang talata.
Ano ang batayan, unang batayan na ang ating Panginoon Jesucristo hindi kapantay ng Diyos, siya ay tao, therefore ang konklusyon nila, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Main Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay. Una, sang-ayon ba kayo nitong aral na yan? Meron tayong boses ng masa diyan, pwede niyong pindutin yes or no, no? Sa katanungan, matanggap ba ninyo ang aral na ito na si Kristo'y hindi Diyos, siya'y tao, dapat sambahin? Yun ang kanilang tinatalakay din dito at ang mga talata, mga kapatid, kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Anong talata yon? Na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, Una, ang ginagamit nila mga kapatid, itinuturo daw ng Biblia. Pero alam niyo ba, yung nakasulat sa Biblia at ang itinuturo nila, iba. Dahil ang itinuturo nila ay interpretasyon sa anuman ang nakasulat sa Biblia, yung ibang bahagi sa Biblia ay iniiwasan nila. Kahit pa mga iba't ibang sali na Biblia, dahil alam naman natin na ang kanilang doktrina, bawat doktrina may kapantay na sali ng Biblia. Pero, dito pakita natin na meron talaga silang iniiwasan. Halimbawa, siya po ay anak ng Diyos. wala tayong tutol na siya ay anak ng Diyos. Anong talata? Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Siya ay anak ng Diyos, mababasa sa San Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, wala tayong tutol diyan mga kapatid. Pero tutol tayo sa mga nakasulat sa kanilang pasugo at kahit sa kanilang telebisyon na sa programa na dahil si Kristo'y anak ng Diyos na mabasa sa Mateo Kapitulo 3:17, therefore, walang mabasa umano sa Biblia na siya ay Diyos anak. Sa matagal na panahon, iyon ang panindigan at aral ng INC. Dahil mabasa sa Mateo Kapitulo 3:17, anak ng Diyos, wala tayong tutol diyan. Pero tutol tayo sa aral at interpretasyon ng INC na ang ating Panginoon Jesucristo hindi daw Diyos anak. Nasa Pasugo Magazine at ipinangaral nila yan. Bakit? Una, kung napanood ninyo, may ginagamit silang salin na ito. Ito, makita ninyo, yon ang tinatawag ang salita ng Diyos. Ginagamit yan ng mga ministro ni Felix Manalo. But ipinakita ko sa inyo, itong salin na ito, ang salita ng Diyos. Dahil, ito'y salungat sa aral ng INC na sinabi nilang walang mabasa na si Kristo'y Diyos anak. Ang mabasa, siya'y anak ng Diyos. Bakit? Dahil sa saling ito na hinawakan ng mga ministro, ating mabasa sa Juan Kapitulo 1:18 mga kapatid, na ang nakasulat, wala pang nakakita sa Diyos Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Di ba? Ginagamit nila ang salin na ito dahil alam naman natin na bawat doktrina nila may kapantay talaga na salin ng Biblia. Pero nagtaka tayo, bakit sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na mabasa sa Biblia na si Kristo'y anak ng Diyos, pero nasa kanilang Pasugo Magazine at turo talaga nila yan. Walang mabasa sa Biblia na siya'y Diyos anak. Dito pa lang sa salin na hinawakan ng ministro, wala na. Ito, Juan 1:18, ang salita ng buhay, wala pang nakakita sa Diyos Ama, kahit kailan.
Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos anak. O, akala ko ba, nag-research sila sa hawak nila na Bible, na discovery ba talaga nila yan na iyon ang nakasulat sa naturang Biblia, mga kapatid? O sadya lang iniwasan nila? Ano pa ang dahilan na para sa kanila si Kristo, tao, therefore hindi Diyos at hindi kapantay ng Ama? Si Kristo po ay ginawang Panginoon. O, yan. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2:36. O, yan. Kahit mga balik Islam, ito din ang kanilang argumento na dapat alam ninyo, mga kapatid. No? Na si Kristo, hindi Diyos. Bakit? Dahil siya ay ginawang Panginoon na mabasa natin. Ginawa siyang Panginoon sa Diyos Ama. Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Ito ang palaging ginagamit, hindi lang sa INC, mga kapatid, sa Jehovah, at lalo na sa mga balik Islam. At palagi din ginagamit ito dahil ang INC di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, yang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, isa sa mga ginagamit ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo para kontrahin nila at pabulaanan nila ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa mabasa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, siya'y ginawa na Panginoon. Kaya dahil po ba mabasa natin na ginawang Panginoon, mga kapatid, ibig ba sabihin siya'y hindi na Diyos? Mali po yan. Ito ang kadalasan ginagamit nila na narinig niyo naman, pero di binasa, basta sinipi lang Gawa Kapitulo 2:36. Ito ang mabasa sa kanilang panindigan. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So, yon ang kanilang ginagamit. Gawa 2:36. Ginawang Panginoon at Kristo. At kung ganun daw, mga kapatid, malinaw na ang ating Panginoon Jesucristo hindi Diyos. Ang tanong, paano ninyo sasagutin itong argumento ng mga balik Islam at sa Iglesia ni Kristo gamit ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, therefore ang ating Panginoong Hesus, dahil ginawang Panginoon, hindi daw umano Diyos. O na, kung literal ang pag-unawa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay Panginoon, pero hindi Diyos. Ibig sabihin, dalawa ang Panginoon para sa INC. Panginoon na hindi Diyos, Panginoon na Diyos, yun ang Ama. Yung hindi Diyos, pwedeng sambahin. Ito ang kanilang aral diyan at ito ang ating lilinawin, mga kapatid, sa paggamit nila sa iba't ibang sitas. No? Okay. Kung sisilipin natin sa Acts chapter 2 verse 36 sa English version, God made Jesus as Lord and Christ. Kaya, para sa kanila, lumalabas, mga kapatid, na hindi totoong Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong, ginamit ba nila ang common sense at logic sa pagbasa nila sa naturang talata, Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, mga kapatid? Bakit? Dahil yung rason na yan ay very illogical talaga. Bakit very illogical? Dahil mabasa ang ginawa ng Diyos, God made,
So therefore, mga kapatid, kung susuriin natin, very illogical talaga. Bakit? O, tingnan niyo ang mabasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. New International Version. God made him, referado kay Kristo, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. O, batay sa naturang talata na nabasa natin mga kapatid, makita natin diyan na ang ating Panginoong Hesus, ano daw? Made no sin. Sinong naggawa niya na walang kasalanan? Ang Diyos. So ang tanong, so noong bata pa ang ating Panginoong Hesus, ay siya'y makasalanan? Kaya therefore, ganun din ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Ginawang Panginoon siya, hindi ibig sabihin mga kapatid na hindi siya Diyos. Panginoon lang siya, hindi siya Diyos. At Panginoon siya noong ginawa siyang Panginoon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Pero, kung sisilipin talaga natin mga kapatid yung binasa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa talata, bago ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, sisilipin niyo ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 34-35. Alam niyo ba ano ang nakasulat? Ito po ang nakasulat mga mahal na kapatid sa naturang talata. For David did not go up into heaven, but he himself said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Napakalinaw sa talata na ating ginamit diyan mga kapatid. Sa talatang 34 at ituloy sa 35 na sinipi diyan ni Apostol San Pedro mula sa sulat ni Propeta David sa Lumang Tipan. Asan yan sa Lumang Tipan? Nasa Psalm chapter 110:1, ito ang mabasa natin. A Psalm of David, the Lord says to you, my Lord, take your throne at my right hand, while I'll make your enemies your footstool. Diyan kinuha ang nakasulat sa Gawa mga mahal na kapatid. Ang tanong, dahil nakasulat sa Salmo o Awit, Kapitulo 110, versikulo 1, yung sinipi ni San Pedro sa binasa natin na Gawa Kapitulo 2, versikulo 34-35, mga mahal na kapatid. Ang Panginoon ay nagsalita sa isa pang Panginoon. Napansin niyo ba? Sa Awit Kapitulo 110:1, ang Panginoon nagsalita sa isang Panginoon. Habang nakaupo sa tabi, yung isa pang Panginoon. Ito'y tumutukoy sa persona ng Ama at persona ng Anak. Ang isang Panginoon diyan, walang iba, kundi yung pre-existed na noon pa man ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil siya yung uupo sa trono bandang kanang kamay. Kung tingnan natin ang mabasa sa Colossians chapter 3 verse 1, ito po ang ating mabasa. If Christ you were raised with Christ, if then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. So, napansin ninyo sa Colossians chapter 3 verse 1 na ang ating Panginoong Hesus ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ito din ang binanggit sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 19.
Kaya, wala pang taong Kristo. Hindi pa ipinanganak. Noon pa lang sa Old Testament, hindi pa ipinanganak ang ating Panginoon Hesukristo. Pero tinatawag na siyang Panginoon ng isa pang Panginoon na mabasa natin sa awit, mga kapatid. So, malinaw, napakalinaw na itong Panginoon noon, walang hanggang ang kaniyang pagiging Panginoon, kaya hindi siya tao noon, kundi Panginoon siya, at itong Panginoong ito na nagkatawang tao, kaya both human and divine. At ang Panginoon nito, hindi lang bastang Panginoon, kundi Panginoon Diyos. Dito pa lang, mga kapatid, napakaliwanag na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao na hindi matanggap sa Iglesia ni Cristo. Natatag ni Felix Manalo. Hindi ko mo, dahil tinatawag siyang Panginoon at ginawang Panginoon, hindi na siya doon lang nagsimula ang kanyang pagkapanginoon. Bakit? Dahil kung sisilipin natin, naalala niyo ba, yung si Santa Elizabeth mismo, tinawag ang ating Panginoong Jesucristo. Noong bumisita ang Mahal na Birhen Maria sa kanya, yung buntis pa, anong sabi ng Santa Elizabeth? Tingnan natin. Gagamitin natin ang New American Bible sa Luke chapter 1 verse 43. Ito po ang mabasa, mga kapatid, no? Pansinin niyo, Luke chapter 1 verse 43. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? So, dito pa lang, nasa loob pa lang siya sa sinapupunan, malayo pa yung mga panahon ng resurrection ng ating Panginoon Jesucristo na ang interpretasyon nila sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 32, 36, na ginawa siyang Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, doon pa lang sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria, siya ay tinatawag na Panginoon. Kaya, hindi pang tao ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo, kundi siya ay tunay na Diyos. Sabihin nila, ilan na ba ang Diyos ninyo? Iisang Diyos sa tatlong magkaibang persona na yun ay tinatalakay natin kaugnay sa Trinity. So, sanggol pa lang ang ating Panginoon Jesucristo, alam niyo, tinatawag na siya ng Panginoon. Asan mabasa? Lucas Kapitulo 2, versikulo 11, ito ang mabasa natin, mga kapatid. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ano daw? Tinawag na siyang Panginoon. Sanggol pa lamang. Malayo pa yung panahon na ginawa siyang Panginoon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 32, 36, after resurrection, mga kapatid.